Grabe po pala yung motivation ni Coach Tim Cone sa Gilas players. Ayon po yan mismo kay Scottie Thompson, tutukan po natin yan. Si Justin Brownlee, inamin po niya na merong nagpatibay po talaga sa kanila habang nasa bakbakan sa Asian Games. At si Coach Tim Cone, inilabas na rin po niya ang isa sa mga naging susi sa pagsungkit ng ginto dito sa China. Pero bago po yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat po ang ating subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan, okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Bago pala magsimula ang bakbakan versus Jordan, nagbigay na ng mahalagang mensahe si Coach Tim Cone para sa bayan. Ano ang mga sinabi niya na tila pahiwatig po na kukuhanin nila ang gintong medalya? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ruben Terrado sa kanyang Twitter or X account. Napakahalaga ng lahat ng to para sa amin ha. Kung makakahanap kami ng paraan para makagawa ng isang espesyal na bagay, gusto naming bumalik at ipagdiwang ito kasama yung lahat. Actually, parang dasal yung sinabi ni Coach Tim na sa tingin ko pinakinggan po ng Diyos. Isang dasal po na napakahalaga sa sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang ha, mahirap yung ginawa ni Coach Tim bago siya nagtala ng record na hindi niya nakuha noong 1998 kung saan kasama niya lahat ng superstars dito sa PBA. Ang hirap, di ba? Bubuo ka ng kupunan, 12 days practice lang, tapos kalagitnaan, nagkaroon ng aberya, pinalitan yung mga players. Well, siguro destiny talaga niya na magkampiyon ng Gilas kasi una pa lang, sinabi niyang ayaw niya. Ayon sa kanya, kung aalis si Coach Chot, aalis din daw po siya, di ba? Pero iba talaga kapag kumilos yung tadhana eh. Matapos mabigo noong 1998 at manalo ng gintong medalya sa Asian Games ngayon, ano ang nasambit ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Napakasarap sa pakiramdam sa totoo lang. Sobrang nawasak ako noong 1998 nang hindi namin ito napanalunan. Pero yung mapunta ka dito matapos ng 25 years, dumaan sa mga matitinding pagsubok, naisip kong kakayanin ko. Mas kaya ko na ngayon. Matindi po yung disappointments na nakuha ni Coach Tim Cone noong 1998 pero ngayon, mas matamis yung inanin niyang bunga kasi hinog na talaga eh, no? Isa pang bonus dyan na nakita ko dyan is yung maiksing preparation po nila. Kumbaga hindi sila masyadong nahirapan ng ganong katagal dito sa training, of course, para mapunta sa kanilalagyan po nila ngayon, yung masungkit ang gintong medalya. Bonus po yun kasi imagine 12 days lang po talaga, no? Sa palagay ni Coach Tim Cone, ano ang maaari naging susi niya sa panalo versus Jordan kung saan tambak ng Gilas ng 25 points sa unang salpukan nila? Ito po ang sinabi niya sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Sa tingin ko, maganda yung trabahong ginawa namin kay Sai. Nalimitahan kasi namin siya at yun ang isa sa mga susi. Sa tingin ko, hindi lang si Sai ang nalimitahan po nila. Maging si Bunahon at Alduairi na rin. Siyempre, andyan din si RSJ na kahit kumamada siya ng 24 points, makikita mo pa rin yung struggle niya kahit sa free throws nga eh. Naging dahilan pa rin yun para bumaba yung kanyang moral patungo po sa dulo ng laro, di ba? Hindi naman nag-iisa si RSJ kahit si Brownlee kasi nag-struggle din siya sa fourth quarter. Pero pagkakaiba kasi nilang dalawa, maraming nag-step up dito sa Gilas, Pilipinas. Isa sa mga nag-step up dyan at pinakinabangan ng gusto ni Coach Tim Cone si Chris Newsome nang gibay niya ang opensa ni RSJ. Ano ang naging pahayag dito ni Chris Newsome? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Si RSJ, alam ng lahat na isa siyang beast, isa siyang world-class at NBA caliber athlete. Binigyan ako ni Coach Tim Cone ng tungkulin na bantayan siya ngayon at para sa akin, malaking hamon yon. In fairness naman kay Chris Newsome, ginawa niya ng maayos yung kanyang trabaho. Hindi niya binigo si Coach Tim at higit sa lahat, sambayan ng Pilipino. Ang hirap bantayan ni RSJ kasi parang antigas-tigas nito eh. May mga igot siya na mahihirapan siyang habulin talaga kaya minsan nakakalusot pa rin. Pero sa kabuuan, hindi talaga niya nailabas yung dating ipinakita niya kung saan tinambakan nila ang Gilas ng 25 points. Para sa akin, good job yon sa panig ni Chris Newsome. Bukod kay Chris Newsome, lumabas din ang laro ni Ange Kwame versus Jordan. Ano nga ba ang stats na itinala niya para kuhanin ang gintong medalya? Ito po ang report ng Team Pilipinas. Nakuha ni Ange Kwame ang kanyang pinakamahusay na laro sa torneo na may double-double na performance kung saan nagtala nga po siya ng 14 points, 11 rebounds, 5 steals, 2 blocks sa loob po yan ng 20 minutong paglalaro. Grabe yung double-double ha. Hindi siya nagtatala ng ganito nitong nagdaang ilang laro. Pero kagabi po, iba yung nakita natin sa kanya. Isang indikasyon po yan na sobrang gabay ang ibinigay talaga ni Coach Tim Cone sa buong koponan, di ba? Bukod pa dyan syempre, yung kagustuhan nilang patunayan na kaya nilang kuhanin ng ginto kung saan sama-sama silang magtatrabaho. At ngayon, nakasulat na po sa kasaysayan ng lahat. Hindi na yan mabubura. Isang karangalan po yan para sa bansa. Hindi rin natin pwedeng kalimutan si Justin Brownlee. Siya talaga kinapitan ng koponan bago makuha ang lahat ng nakuha nila ngayon.
Mula day one ng stint nila sa Asian Games, andyan na ang kanyang presensya, di ba? Yung ginawa niya sa China, epic po yun. Hindi na malilimutan yun. Kagabi, nagtala siya ng 20 points at 10 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 block. Laki ng ambag niya sa lahat ng laro ng Gilas. Matapos magpakita ng maangas na performance sa bakbakan ng Gilas at Jordan, ano ang naging pahayag ni Ange Kwame? Ito po ang sinabi ni Ange sa report ng Olympics sa Olympics.com. Gusto naming lumaban para sa lahat. Gusto naming lumaban para sa bansa. Isang buwan pagkatapos ng World Cup, alam namin na kailangan talaga ng aming pambansang kupunan ng panalo na yon. Lahat nagsama-sama at sa tingin ko, isang napakahusay na team effort yun. Yun talaga yun, team effort, kasi nakita naman natin kung gaano pinakita nila dyan. Hindi biro yun considering na nabuo sila ng 12 days bago ang Asian Games. Medyo hindi ka panipaniwala yun, pero yun ang totoo, di ba? Iba yung ipinakita nilang effort dito sa Asian Games. Siguro, dala na rin po ng disappointments na nakuha nila bago tumulak sa China. Kasi oras na ng paglipad nila, hindi pa kumpirmado kung sino pwedeng makahanay sa Gilas. Di ba ang hirap nun? Kung si Justin Brownlee naman ang tatanungin natin, ano ang nagpatibay sa kanila ng husto para masungkit ang gold medal sa Asian Games? Ito po ang sinabi niya sa report ng Olympics sa Olympics.com. Ang pusong Pilipino, yung Filipino pride, walang katumbas yun eh. Yun ang pinakita namin sa torneo na to. Bagsak kami sa ilang laro, minsan nasa taas. Matapos yun, bumalik naman kami. Ang pusong Pilipino nagpatibay talaga sa amin ng gusto, lalo na sa larong to ng gintong medalya. Pusong Pinoy na po talaga si Justin Noypi. Iba po yung never say die attitude na na-adapt po niya mula po sa Hinebra. Ang laking bagay po nun at pinakikinabangan po ng lahat ngayon. Mula mismo kay Justin, yung pusong Pinoy ang nagpatibay po sa kanila sa lahat ng naging bakbakang yon hanggang sa makarating po sila dito sa finals at kalaunan kuhanin ang gintong medalya. Bukod po sa puso, meron din pong ibinulgar si Scottie Thompson tungkol sa game plan. Ano nga ba naging game plan ni Coach Tim Cone? Ito po ang sinabi ni Scottie sa report ng Olympics sa Olympics.com. Sinabi sa amin ni Coach kahit sa simula pa lang na ito ay isang bihirang pagkakataon at dapat namin kuhanin ang pagkakataon na to. Ang game plan ay manatiling agresibo dahil mahalaga ang bawat possession, di ba? Sinunod naman namin din ang defensive game plan na ibinigay sa amin ni Coach at gumana naman lahat yun. Iba yung motivation talaga ni Coach Tim. Pero totoo naman kasi na rare opportunity po yun. Hindi naman palagi andun ka sa finals ng Asian Games. Aminin natin yan. In fact, naghintay tayo ng 61 years bago natin masungkit yung gintong medalya, di ba? Ngayon, nagbuo nga lahat ng pagod at tiis ng kupunan. Nabigyan tayo ng ginto na hindi malimit nangyayari. So, salamat sa lahat ng kasama sa journey na to ng Gilas Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. So guys, maraming salamat.